ng geohazard mapping noon pang 2006 ang Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources para matukoy ang mga lugar na madalas nakararanas ng mga pagguho, pagbaha at iba pang ground instabilities katulad ng sa lalawigan ng Compostela Valley at upang maihanda na rin ng local government units o LGUs ang mga relocation site kung saan maaring ilikas ang mga apektadong residente bago pa man mangyari ang kalamidad. Sa datos ng GMA News Research, 7 landslide na ang naitala mula 2003 hanggang 2009 sa Compostela Valley. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, yun nga lumabas na 2006 pa tinukoy ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR na highly susceptible to landslide. Ito ang pantukan sa Compostela Valley. Pero aminado ang MGB at maging ang DILG na mahirap daw kasing mahabol yung mga nakakalusot na illegal miners. For example, this area, mag-zoom in. Sa geohazard map na ito na ginawa ng MGB noong 2006, makikitang pula ang buong munisipalidad ng Pantukan kung saan gumuho ang lupa nitong Biyernes Santo at 8 ang namatay. Ibig sabihin ng pulang marka, highly susceptible sa landslides ang lugar. Ito na ang pinakamataas na antas sa posibilidad ng pagguho ng lupa. So these are areas with recent landslide activities, and we have already historical events that transpired in the area. Aside from that, the slopes are very steep, and there are rivers flowing in these slopes, so this makes it more vulnerable for landslide activities. Noong 2009, nagkaroon ng landslide sa barangay Napnapan sa Pantukan din, kung saan 24 ang namatay habang 2 ang hindi natagpuan. Tulad na nangyari sa barangay Kingking nitong Biyernes, ilang araw na pag-ulan ang naging sanhi ng pagguho ng lupa. Paliwanag ng MGB, hindi naman daw porket highly susceptible to landslides ay hindi na pwedeng magmina sa isang lugar. May ilang engineering intervention o mitigating measures naman daw na pwedeng gawin. As long as the miners can support all these high technology gears or what we call mitigating measures or engineering interventions, so the area will be safe. It should be well engineered tunnel. Aside from that, the drainage system should be controlled. It should not be draining all around wherever it goes. Ang problema nga lang, mahal ang pagpapatayo nito na karaniwang large-scale mining companies lang ang may kaya. Sa ngayon, iisa pa lang ang nabigyan ng MGB ng permit na magsagawa ng large-scale mining operation sa Pantukan. Pero di pa ito nagsisimulang magmina. Kaya nga sabi ng DILG, ang mga naaksidente sa pagguho nitong Biyernes ay tinuturing na illegal miners. Wala naman daw kasing pinayagan ng lokal na pamahalaan na magmina sa barangay Kingking kung saan nangyari ang mismong pagguho. Illegal talaga yun. And unfortunately, kahit illegal siya, pag napipinsala siya, gagaasi-kasuin siya ng pamahalaan. They've been advised na bawal doon, that should have been enforced. Kung hindi kaya ng LGU, they should have sought the assistance of either the regional police office or the provincial police office or elements from the armed forces. Kahit na highly susceptible sa landslide sa ilang lugar sa Pantukan, nagbigay raw ng permit ang provincial government para sa small-scale mining operations dahil sa pakiusap raw ng mga residente. Wala naman daw kasi silang ibang hanap buhay. Kasi dapat yung inspection should at least be quarterly. Now, hindi ho kaya siguro ng MGB yun. Merong parang municipal enro. Yung municipal enro should be trained to, and even in fact even the municipal engineer can be trained para just to make sure that the areas are safe. Jessica, sa ngayon daw may ginagawa pang mas detalyadong geohazard map ang MGB. Kung baga, mas zoom in ito na mapa para daw mas accurate yung assessment nila dun sa landslide threat. Pero bukod dyan, taon-taon naman daw ay nagbibigay ng landslide threat advisory ang MGB sa mga lokal na pamahalaan para mapaalalahanan sila dun sa banta ng pagguho sa mga lugar nila. Jessica? Pero Ruth, lokohan na lang yata itong nangyayari kasi matagal nang maraming aksidente yung nangyayari dyan and it's so plain to see, so dapat hindi na iniimbestigahan yan, di ba? Dapat sinara na nila noon pa yan. At kung sinara nila, bakit meron pa rin nakapag small-scale mining operation sa lugar na yan?
Tama yun nga yung sinasabi ni Secretary Robredo na nakakalusot daw itong mga illegal miners na ito at hindi nga siya nakokontrol. So sabi niya nga dapat yung training hindi lang sa municipal engineers, kahit daw yung mga barangay tanod, dapat daw mismo sila maabisuhan tungkol dun sa threat. Dapat ma-brief sila kung gaano talaga kadelikado kasi sila daw yung mismong nandun sa field. So dapat nga alam nila na kailangan paalisin, may konti lang silang makita na nagsa-start ng mining, dapat paalisin na kaagad yung mga minerong yan. Siya kanina, Jessica, tinanong din natin siya kung agad-agad ba pwedeng mapasara na lang bigla yan. Mukhang yun nga yung gagawin ng local government dyan. Sabi naman ni Robredo ay pwedeng gawin niya ng local government at dapat nga daw sana ay dati pa nagawa yan, Jessica. Yun ang problema, after the fact na lang lahat ito. Nung may nangyari ng trahedya, saka ganyan ang nagiging desisyon. Pero it could have been prevented or averted dahil matagal nang maraming aksidente nangyayari dyan, Ruth. Tama, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.